apat na tao guys yung kakasya dito kung kasing size ko lang. Pero kung yung mga malalaki, mga tatlo. Hanap nyo ba yung 3-wheeler na pangpasada, panghanap buhay, panghatid sundo sa mga anak nyo sa school? Baka si Bajaj RE ang para sa inyo, the #1 3-wheeler in the world. So in this video guys, tatalakayin natin yung specs, features, at syempre yung updated price. So without further ado, let's start this video. So ito nga guys, yung tinatawag nilang #1 3-wheeler in the world. So yung nasa harapan natin guys is color blue. So aside sa color blue, meron din silang available color like yellow, white, at saka yung red. So meron na kasing Bajaj store dito sa Tagum, kaya napag-isipan ko na i-review naman tong 3-wheeler na to. So before ang lahat, dito muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this 3-wheeler is powered by 198.8cc, 4-stroke, forced air-cooled VST-I FI engine, at merong lakas na 7.3 kilowatts at 5,000 RPM and max torque of 17.1 Nm at 3,500 RPM. At meron din siyang minimum turning radius pagdating sa kanyang manibela na 2,880 mm. At ang kinaganda dito sa 3-wheeler na to guys, or 3-wheeler na to, siya ay merong fuel tank capacity na 8 liters at uma-average siya ng up to 40 km per liter since siya nga po ay FI na. So aside sa kulay niyang blue, ayan, meron ditong yellow. Tapos dito is naka matte black. Ayan guys, pagdating sa fairings niya dito banda sa kanyang light sa front. So sa light niya guys, ayan, napaka-classic na design, no? At naka-halogen na din or bulb type pa rin. Pagdating naman dito sa turn signal niya, naka-bulb type pa rin siya guys. At nandito naman yung kanyang pride of ownership, which is Bajaj RE. Pagdating naman dito guys, ito yung kanyang front fender. Ayan, bakal, no? At ito yung wheel. So sa wheel niya guys, tubeless na siya. At ito ay merong tire size sa front guys na 4.00 by 8, no? At siya ay may brand na Metro. Pagdating naman dito sa kanyang shock sa front, ayan po yung shock niya guys. And napaka-smooth din po ng play nito, lalong-lalo na sa off-road. Ayan. So, sa fairings niya, paint lang yung makikita mo dito na blue. Wala kang makikita dito masyadong sticker or decals. Aside lang dito. Ayan. So, petrol. Ito po yung kanyang fuel tank. Diyan ka po magpapagasolina. So, if ever magpapagasolina kayo nito guys, ito ay premium 95 octane. Ayan. So, premium po yung gasolina nitong si Bajaj RE. So, ang ginaganda dito kay Bajaj RE guys, kumpara sa ibang mga tricycle, yung kanya high-tech na, no? Kasi meron na siyang wiper para na din sa sasakyan, para pag umuulan, hindi na masyado malabo yung glass. Ayan. So, para sa akin, goods na goods yan. And pagdating naman sa side mirror niya guys, ayan, napakalaki na yung mga side mirror niya, both left and right. So, kahit bulky itong 3-wheeler na Bajaj RE, makikita mo talaga yung mga nakasunuran mo or yung mga nasa gilid mo. In that way guys, may iwasan mo yung sabit-sabit sa kapareho mong motorista. Ayan. So, dito naman tayo sa loob. Ayan, ito yung pinaka gusto ko sa lahat, itong loob. No, para siyang sasakyan na din kasi napaka-generous na din ng kanyang mga foam. So, ito yung ng driver, no? So dito guys, meron ng malawak na seat cushion, naka-leather siya at saka naka-stitches na din. So meaning premium talaga yung pagkakagawa. Mayroon na din siya sandiganan dito, foam din, generous din yung foam, naka-stitches na din. At ang kulay ay dark brown. So aside dito guys, if ever gagamitin nyo to pang pasada or panghatid sa school, meron ding dalawa pang upuan dito para kung halimbawa merong angkas, pwede siya makaupo dito. So yung foam nito guys is ito. Ayan, ito yung spare foam niya para sa front na sasakay, dalawa yan. So pwede dito 3 tao kasama na yung driver. At dito naman sa likod, kasya dito 4 na bata kung maghahatid kayo sa school. Pero kung adult naman, pwede dito 3. Depende na din guys sa sizes or gaano kalaki yung mga sasakay dito, 3 or 4. Ayan, kung payat yung mga sasakay dito, pwede 4. Ayan, mga teens. Pero kung mga malalaki niya yung katawan, 3 kasya dito. Nakasakay na din ako nito dati guys, and napaka-comfy niya po talagang sakyan kasi aside sa napaka-tuling niya, napaka-comfy niya pa. Smooth lang din po yung takbo niya kasi nga smooth din yung engine at hindi din po siya ma-vibrate. Ayan. Since ito ay 3-wheeler, 'di ba sa ibang mga tricycle magkakampya ka sa paa, pero etong kay RE Bajaj,
unique na guys kasi dito ka na din magkakambya dito sa kanyang grip. Ayan o, may makikita ka ditong primera, segunda, tercera, kwarta. Tapos itong parang guhit na to guys, ito yung kanyang neutral. If ever magpe-primera ka, ayan, kailangan mong pihitin tong clutch, tapos primera. Tapos kung gusto nyo mag-segunda, ayan, dapat tututok itong segunda dito sa parang dot na to, no? Ayan. And pagdating naman sa kanyang crank or sa kanyang, kumbaga sa motor is kickstart, ito yun guys. Ito yun. Yan, kailangan mo tong hilahin para mapaandar itong motor na to. No, ito yung gamit nito. So, hand crank yung tawag daw dito. Tapos, nandito yung kanyang brake pedal. Ayan. At syempre yung kanyang reverse. No, ito yung sa reverse niya. Kailangan mo hilahin to para ma-reverse siya. O, diba, lahat ng kakailanganin mo sa motor na to para mapaandar to is nandito na, napaka-accessible. And, isa pa guys, ang kinaganda dito, meron na din siyang charging port. Pwede kang magsaksak dito. Ayan, kailangan mo lang ng USB adapter para nang sa ganon, masaksak mo yung phone mo. Tapos, dito yung MP3 niya, since meron na siyang MP3. Ayan guys. So, hindi na boring kung maglo-long ride ka tapos ito yung gamit mo kasi meron ka ng music. Tapos dito naman yung on and off niya. Ayan. Nice! Pagdating naman sa mga buttons and switches nga pala dito sa handlebar guys, nandito yung hazard niya. Meron na siyang hazard. For me, goods na goods yan if ever magpa-park ka. Ayan. Tapos dito sa right, nandito yung kanyang on-off sa wiper. Ayan. Tapos yung park light. Ayan. Tapos nandito yung kanyang horn. Dito yung kanyang turn signal, button, high beam, low beam. And aside from that, wala ka ng ibang makikita dito na buttons, no? Tapos dito, ayan, dyan mo makikita kung empty na yung fuel mo. Ayan. Tapos, nandito yung mga indicators like high beam, low beam, neutral. Ayan, check engine. Dyan mo na makikita. Tapos dito, yung speed mo, kung gaano nakatulin yung tinatakbo mo, at saka yung odometer mo. So, for me, ayan, talagang maganda. Pati yung kanyang design dito, napakaganda din. Naka-matte caramel brown yung kanyang itsura. Para din siyang sa kotse, ano? So, kung naghahanap po kayo ng 3-wheeler, I highly recommend this one. Isa pa guys, meron na din pala siyang ilaw dito, o, diba? Parang doon sa kotse na. So, pag i-on mo to, pindutin mo lang to. Ayan, para mo-on. Tapos para pag gusto mo namang i-off, ayan. So, kung halimbawa, may hinahanap ka dito sa dito banda, ayan, meron ka ng ilaw na maaasahan na madali mong makita yung mga hinahanap mo dito. Isa pa guys, meron din siyang mini compartment dito. Pwede mong paglagyan ng papers ng 3-wheeler na to. Ayan. Diba? So, pwede mo din paglagyan ng phone mo. Kung gusto mong itago dito, pwede. Pamunas, pwede din. And for me, goods na goods yan kasi napaka-importante ng mga maliliit na compartment na yan para mapaglagyan ng mga anik-anik mo. At the same time, meron din siyang compartment din dito, no? Pwede mong i-lock, importante yung mga gamit mo, pwede mong ilagay dito since meron siyang pang-lock. Tapos nga pala guys, ito nga pala yung mga speakers niya pag mag-MP3 kayo. And talagang pag naglo-long ride kayo, ayan, rinig na rinig mo talaga yung music ng 3-wheeler na to. Nga pala, ito daw pala is yung reserva sa brake fluid. Ayan, itong fluid na to na nandito. And meron din silang lagayan dito ng bottle like mineral water. Ayan, maliit na tumbler. Pwede yung paglagyan dito. And meron din silang compartment dito guys. Ayan o. So meron kang spare na isang tire pag bibilhin mo tong 3-wheeler na to. And for me, goods na goods yan. And nandito na din pala yung kanyang battery, no? So hindi talaga madaling maabot ng baha-baha. Ayan. So this one guys is yung handbrake. Pag halimbawa ipapark mo tong 3-wheeler na to, or pag halimbawa ipapark mo din sa mga incline na lugar para nang sa ganun hindi siya madaling madausdos, di ba? Para na din siya sa sasakyan kasi usually pag nakikita natin may ganito sa sasakyan, pero ngayon si Bajaj RE meron na din yung kanya. Isa pa guys na nagustuhan ko, pagdating naman sa kanyang bubong, naka leather type na din. Ayan. Tapos dito para siyang nakatela siya. Pero premium yung pagkakagawa, no? Tapos sa mga bakal, ayan, naka glossy black. Ayan, napaka-durable din guys. And isa pa, meron na ding seat belt guys, no? So, kumbaga ito, isa siyang 3-wheeler na parang hango sa sasakyan kasi meron na siyang mga ganitong
mga gamit, no? And for me, goods na goods yan, pati ito. Pang-protect pa yan guys, kung halimbawa matuloy yung takbo, mag-seatbelt ka dapat para safe ka during your rides. Tapos ito yung hawakan ng sasakay dito sa likod. Ayan. And meron din pala siyang compartment dito guys. Pwede mo paglagyan ng bag. Ayan, kung halimbawa mahaba yung biyahe nyo at itong motor na to yung gagamitin nyo, dyan mo ilagay yung bag, or else dito kasi malawak yung parang footboard dito ng angkas. Tapos ito nga pala yung kanyang parang door. Ayan guys. So kung bubuksan mo tong door na to guys, kailangan mo lang hilain pataas. Oh, di ba? Para ding car. Ayan, ganun lang kasimple. Tapos pagdating dito, pwede mapaglagyan ng papers dito guys. Anik-anik na maliliit kasi para siyang pocket dito, both left and right. So ito yung feel kapag nakasakay dito guys. Oh, di ba? Try ko nga isa, dalawa, tatlo, mga 4 na tao guys yung kakasya dito kung kasing size ko lang. Pero kung yung mga malalaki, mga 3. Yan. Pero kung bata, kahit nga 5 kasya. Tapos tingnan yung footboard guys, napakalawak. Pwede din mapaglagyan ng bag dito. Ayan. Tapos ito yung isa pang seatbelt para dito sa kabila. At yung hawakan, no? Hawakan ng passenger. Nice! So, open na natin to. Ayan. So, pagdating naman sa likod guys, since 3-wheeler siya, isang gulong sa front at 2 sa likod. So, dito sa likod, meron siyang tire size guys na 4.00 by 18. Same lang ng front tire size guys, at tubeless na rin. So, kung mapago to guys, hindi siya basta-basta magpa-flat. Kaya sa mga putik-putik na hindi kung saan-saan tatalsik. Sa kanyang lights naman sa likod guys, same sa front, naka-halogen. Ayan. And for me, malakas na din yung buga ng ilaw na to pagkagabi. Tapos yung turn signal light niya is naka-halogen na din. Ito yung turn signal light niya guys. Tapos ito yung kanyang brake light. Ayan. Nice! As yung kanyang pangalan na Bajaj RE. Sa likod, ito yung itsura niya. Ayan. And parang mayroon na din siyang window dito. At ito nga pala ay naka-twin spark. No? 2 yung spark plug niya. So, ayan guys. Natapos na natin ikutan tong si Bajaj RE. So, ngayon tatalakayin naman natin yung kanyang presyo. So, kung interested kayo dito sa 3-wheeler na Bajaj RE, ito ngayon guys ay merong updated price na 198,888 pesos if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, meron siyang down payment na 15,911 at monthly sa 3 years na 8,719 at 3 weeks na 400. Itong Bajaj RE guys is available lamang dito sa may LYR Marketing Corporation sa may Kanokotan. Anyway, lalagay ko na lang yung full address sa screen at sa description box para po mas makapag-inquire kayo regarding sa 3-wheeler na to or 3-wheeler na to. So tapos na nga natin ikutan si Bajaj RE 3-wheeler. Ano masasabi niya sa 3-wheeler na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? I-comment nyo nga sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!